Congressman Dan Fernandez. Magandang umaga po, Congressman. Ay, good morning po mga Rod at DJ. Mabuhay kayo at maraming salamat po sa invitation. Opo, nakakailang interview na kayo ngayong umaga. Oo nga po eh. Kasi kailangan po natin i-defense yung ating sarili sa mga mali akusasyon talaga. Okay, sige nga po ito. Si Colonel Hector Grijaldo po ay nagbasa po ng kanyang sinumpaang salaysay at kayo pong idinidiin na umano'y pinipilit niyo siya at ng abogado ni Garma, pati po si Congressman Abante na banggit niya na umano ay maging corroborative witness dito po sa statement ni Colonel Garma. Ano po inyo masasabi doon? Well, yun na nga, sinabi ko na rin sa mga interview ko na talagang pinatawag naman natin siya kasi nga, yun yung sinabi sa amin ni Colonel Garma na yun ang makakatulong sa kanya dahil kaibigan niya. And that's the reason why we called him doon sa may likod ng Quadcom hearing. Unfortunately, hindi naman po Kong Dan, sorry po. Pwede ho ba naming ayusin lang po yung audio nyo? Kasi parang muffled siya, hindi masyado maintindihan eh. Para ho mas maging makabuluhan pong ating interview. Alright, sandali lang po. Sige, so Rome, pakiayos lang ang ating audio, please. Yes. Direct Grace, opo, thank you. Salamat na marami. Kami po humihingi ng pangunawa sa inyo kasi po importante ito para hindi tayo magsayang din masyado ng oras sa ating pong panayam na ito. Alright. Pero doon pa lang sa simula, sinasabi na ni Kong Dan talagang sasagot daw siya para nga depensahan din daw ang kanyang sarili dito nga sa mga akusasyon kahapon po nitong si Police Colonel Hector Grijaldo. Andiyan na ba siya? Okay, let's Eto try na, it again. nagbabalik. Congressman, sige nga po, inaamin po ninyo kaninyo na siya ay inyong pinatawag sa isang room? Oo, doon sa may likod doon kasi may mga kami doon kainan doon sa room na doon. So doon namin siya na imbitahan. At yun na nga kasi yung sinasabi nga ni Colonel Garma, kaibigan niya siya Colonel Grijaldo at yung makakapagpatuloy sa mga sinasabi niya na kung pwedeng kausapin dahil hindi niya nakakausap. So sabi namin, sige, yun naman, di patawag niya. So nandun na kami sa loob. Yun na nga at sinasabi namin, totoo yung mga sinasabi. Meron ako mga exit number 17 yun, sinabi ko. Diba, sinabi Sandali, Kong Dan. Hello, Kong Dan. Sorry po talaga I beg for your understanding and indulgence. Sandali lang po. Opo, mukha talagang may problema yung ating linya. Baka pwede muna nating ibaba. Para magkaroon tayo ng bagong tao. Baka naka-headphone or naka-ear yung uso ngayon. Hindi, muffled talaga yung signal. Tignan natin, baka pwedeng diretso na si Kong Dan sa kanyang telepono. Sige, antayin lang po natin kaunti mga kapatid, Sige po. Ayan na nga po. Sinasabi natin ang mga bagay na wala tayong control, pero meron tayong control sa ating emosyon. Amen. Intindihin natin itong mga bagay na ito na may problemang technical. Kami po lamang ay may mga importanteng paalaala. Diyan po lamang kayo Kasi nga po pagkatapos mo ng ating panayam, hopefully po, handa na po ang ating edisyon ng Think About It Today at ang ating pong winner para po sa ating What's On Your Mind. Again, it's a beautiful Tuesday morning. Siyempre, laging beautiful yan. Ganda kaya ng partner ko. Ay, thank you naman kung gano'n. Pero mas, ito na, sabi ko sa'yo, tinanggal ang headphones. Okay. Naka-headphones. Balikan natin. Huwag mo akong sisihin. Hindi mo sabi ako ko sa'yo, nag-headphones. baby. Sinisisi mo ko Ito na, mas malinaw na para sige, mas okay. mapakinggan. Kong Dan, good morning. Okay. Natuwa naman ako sa usapan nyo. Magandang umaga uli. Napatawa mo si Kong Dan. Okay, Ito na. sige po. Maliwanag na, maliwanag na. Ayan, sige. From the start, go. Go ahead, Congressman. Opo. Opo. So, nung nakiusap si Colonel Garma na kausapin si Colonel Grijaldo kasi nga kaibigan nga daw niya. So, yun nga, pinatawag namin doon sa may likod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni Colonel Garma about sa kanya updated. So, sinabi naman niya na wala siyang alam doon sa reward system. As a matter of fact, Manong Ted, DJ Shen, inibitahan namin si Grijaldo precisely doon sa General Barayuga case. Yung pagpatay kay General Barayuga dahil sa ang sipapulis ng Mandaluyong. So, unfortunately, nagulat kami nang umapunta siya doon sa Senado at sinasabi nila na meron silang bombshell about doon sa amin. At ito pala yung bombshell nila. I think we're not giving so much importance doon sa ni Grijaldo. But unfortunately, meron siyang mga sinabi na coercion, harassment. Well, kung meron kaming ginawang coercion sa kanya, sa harassment, bakit hindi siya agad nagsalita? After nung sinabi namin yun, dahil naka-open na hearing kami.
And nakakalungkot yun dahil nga I think nagagamit itong si Colonel Grijaldo. Why? Kasi unang-una, yun ang nga sinasabi ko na na-meet na namin to before pa lang ng Quadcom na kung saan hindi namin alam kasama siya ni Colonel Garma doon sa meeting na supposedly hindi naman siya kasama dahil may sasabihin nga daw na importante sa amin si Colonel Garma. But yun na nga, nangyari na yon at hindi na namin binigyan ng pansin yung usapan namin noon dahil sabi niya magsasabi siya ng totoo. But nung nandun na si Colonel Grijaldo, nabago na yung lahat. So, ngayon, nangyari na to, I think meron talagang behind kay Colonel Grijaldo Unfortunately, the venue doon sa ating pong sa Senado, it was used, para to discredit the Quadcom and my person. So, para lang mas klaro, kasi ang sabi niya na siya daw po'y pinagsisinungaling ninyo. Oo. Paano ho niyo ba na-handle yung pakikipag-usap sa kanya dito po sa supposed to be nga pag-corroborate sa statement ni Garma? Briefly lang yun kasi sinabi lang ni Colonel Garma may alam si Colonel Grijaldo about the payment system. So, yun lang ang pinakita namin. Sabi namin may alam ka ba dito about the sinasabi ni Garma na merong reward system. Naku, wala ko kami alam dyan. Yun ang sabi niya. So, hindi na kami nag-pursue. Kasi nga kami betting kasi binibet natin yan kung talagang totoo yung sinasabi. So, ito sa mga betting yan si Colonel Grijaldo. But unfortunately, sinabi niya wala siyang alam. So, we stopped. We stopped right there. Opo. So, yan po ang inyong pahayag dito po sa sinasabi nga ni Grijaldo. Si Grijaldo ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing ninyo? Yes, oo. Iimbitahan namin siya. Kasi nga hindi pa nga tapos yung issue nung kay Barayuga At doon siya involved dahil ipopulis siya noon. Tapos, we are trying to find out yung mga report tungkol doon sa investigasyon ng pagkamatay sa Mandaluyong na kung saan siya ang chief of police. Yun ang issue niya Kaya nga, nagtataka kami dahil nga hindi naman napapag-usapan na siya doon sa Kongreso dahil sadali andun siya para, basically, tirain yung Quadcom. Opo. So, ito hong si Grijaldo, kaya nga din po ito nabanggit, kung ating magugunita, dahil sa kwento po ni Garma nung una, kaya sa Mandaluyong daw mismo may instruction. Sino nagsabi nun na dapat mangyari yung krimen, mawalang galang lang po sa pamilya ng biktima, sa Mandaluyong? Kasi yung chief of police dito, kabatch ko. Di po ganun ang kwento? Parang may ganon, pero hindi ko masyado exactly ma-remember. But ang pagkakaalam ko, si Colonel Grijaldo from Region 7, I think, na-transfer siya dyan sa Mandaluyong. And then yung assassination kay General Barayuga. Okay, sige po. So, kailan po ang inyong next hearing po, Congressman Dan? At ano po specific ang topic ito? Kasi nga Quadcom po kayo. November 6, Manong, EJK, saka, dangerous drugs. Dangerous drugs, saka, I think yan yung kila Jimmy Guban. And then yung Pogo as well. About doon sa immigration, paano nakapasok yung mga Pogo na to. Okay. Congressman, ano po ang inyong assessment po? Kayo ba'y nanood kahapon? Kung nanood po kayo, gaano kahaba na panood po ninyo? At anong parte ho ng hearing? Napanood ko yung tungkol doon sa DDS na binanggit niya na nagtayo siya ng sariling DDS. Tapos yung in-encourage yung mga kapulisan na encourage sila yung mga criminals to fight back. Medyo shocking sa akin yun Medyo nasak ako doon na ito yung paraan para ma-neutralize sila, ma-negate sila ng mga kapulisan. So, basically, kung titignan mo, merong may infusion May infusion yung encouragement sa mga pulis na para to fight back. And isa pa, yung mga saying mga bad words, well, I think we have passed through that era Yung mga pagmumura and we want to put back the moral decency on the public officials during that time talagang naging parang ang dating natin lahat ganon But of course sabi nga kapag
leader ka, everybody will follow, di ba? But this time, I think marami nanonood ng mga Gen Z, ng mga kabataan. And they are talagang agas, no, sa mga ganong klase ng mga words. And ako, personally, kapag nangyari sa Kongreso yan, I will move to strike that out in the record of the Congress. Kasi nga, mababasa yan ng mga kabataan sa mga susunod na dalit-dalit. Congressman, kahapon po sumipot si Muking, si Ma'am Irmina Espino. Kumusta po ang inyong imbitasyon sa kanya? Pero kahapon po in the Senate, siya po sumipot doon at pinagsalita. Yes, kung sumipot siya doon, dapat sumipot din siya sa amin. Kasi very important siya. Dahil nga siya yung pinanggalingan ng pera papunta kay Peter Parungo. At yung Peter Parungo, hanggang ngayon, hinahanap yan dahil yung sinasabi, doon dumadaan yung pera. And we need to find out kung kanyang mga accounts, yung Petrobank, PS Bank, saka BPI, na binanggit niya, no? Kasi kailangan natin corroborate ang sinabi ni GM Garma, no? Naniniwala tayo sa kanya, but of course, hindi pa siya 100% because we need to find out yung corroboration ng mga sinasabi niya. Yung pong pagharap ng mga tumistigo po sa inyo, gaya po ni Garma, itong si Leonardo, at may isa pa silang hinahanap, no? Yeah, po. At sinasabi nga na dapat humarap din sa Senado. At kahapon po kasi, ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaraniwang mamamayan, na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Parang ganun po ang dating. Ano po yung reaksyon doon? Well, ang mga nakinig ko lamang, no, si Garma, si Leonardo. Si Garma kasi matagal na niyang kino-complain yung kanyang yung kanyang esophageal, sabi lahi daw nila yon So hindi daw makalunok, sabi ng doktor namin, pagkain. That's the reason why pinayagan yun pa. So ngayon, naka-schedule daw siya ng I think dapat Sunday or Monday. But of course, they can invite her naman anytime. Yun naman kay Jimmy Guba na sinasabi, hindi ko alam that he was invited. Okay. But if he was invited, then wala naman reason para hindi siya pakitin. Opo, Congressman Dan, ang dating po sa iba po na yung hearing kahapon ay parang pabulaanan ang mga lumabas na impormasyon sa hearing po na ginagawa ninyo. Ganun ba din po ang inyo pong pananaw dito, gaya po ng sinasabi ng iba? Yung hearing kahapon, basically po, ay para pabulaanan, yung mga impormasyon na lumabas sa inyong hearing. Opo, ganun po. Opo, ganun po ang direksyon. Sa pananaw ng iba ang direksyon na naging hearing kahapon. Ano po inyong take doon? Yun, kasi nga kaya nga sinasabi namin kapag akusado ka or you are being accused of something, mahirap na talagang maging part ka ng investigation. Para kasing member ka ng jury and at the same time ikaw ay akusado, I think it will not work out. And that's the reason why ganun na nangyari doon sa Senate. But it's their own rules, it's their own procedure and we cannot go against it. Pero ang sabi ho naman ng iba, kayo naman dyan sa House, yun din naman ang inyong agenda. Opo, na talagang dikdikin ang dating Pangulong Duterte kasama po ang kanyang mga kaalyado dito nga po sa issue on EJK. Ano po ang inyong take doon? Yun lang naman po sa amin kung yung mga nababalitaan natin dati, mga chismis about sa mga patayan, bayaran. Now na may nagsalita, we have to pursue wherever it takes us, as long as there are people na nagsasalita and na-corroborate. Remember, ang nagsalita ang una dito yung mga PPL. Kasi sinabi nilang binayaran sila ng tigit ng milyon. Nakatong pa yung 1 milyon, 3 milyon yun. Tapos it was corroborated by Warden Padilla, nila Jimmy Portalesa. Tapos kinorroborate ngayon ni Colonel Garma and ni Commissioner Leonardo. So basically, dumidiretso Ngayon, kung ang sinasabi nila is something that medyo may politika, I think it's not kasi nga yung ating mga biktima din dito at ang dami pala, hindi pala 7,000, it's running around 20,000. Kaya yun ang nakakabahala sa atin.
Opo. Congressman, ito po. Kasi may mga nagpapanukala ng Truth Commission dito sa nangyari pong madugong war on drugs, no? May mga ganon. Pero ngayon po, dalawang kapulungan ng Kongreso is exerting effort and consuming too much time, no? Opo, sa gobyerno, sa hearing na ito sa iisang subject matter. Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito? Ipaubaya, wag na sa komisyon kasi panibagong gasta yan, sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ, mangalap na po ng impormasyon at kung matibay, isang pa na ang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan nyo na ako. What do you think? Tama yun. Kasi nga, kung matatanda mo yung ating pong unang partial report, no? Na kung saan nirekomenda na namin sa Solicitor General yung preservation asset ng mga companies na hindi naman mga Pilipino. Inano namin yung ginawa na po namin yan. And secondly, ito na, susunod na po natin yung tinatawag po natin mga report, no? Mga partial report yan about our recommendation. And we're about to, ako tingin ko, no? Kasi papunta na rin tayo sa kampanyahan eh. So basically talagang kailangan natin tapusin ito pong pag-hear natin. Okay, sige po. So sa panghuli po, Congressman Dan, ano ang inyong mensahe dito po kay Colonel Hector Grijaldo? Kung sakasakali po na nakikinig ngayon po sa aming pong programa o kaya po maaari niya mapakinggan itong mensaheng ito. Well, ako sa akin, ang sa akin lang, huwag na siya magpabida kasi hindi naman siya, nakakalungkot lamang na nagsalita siya ng gano'n, ng coercion, ng harassment. Kailangan i-prove niya yan. At of course, we will take action on that. I heard na, hindi ko alam kasi, pero parang balita ko, na-suspend siya eh. And I have to check it out. Kung na-suspend siya, if it is his way para maka-get even sa amin, huwag naman sana. Kasi meron mga namatay na tao dito, ang dami. Kaya I hope yun lang ang tingnan niya. Okay, sige po. So Congressman Dan, muli ho kaming tatawag para po makakuha ng informasyon mula sa inyo pong panig. Ito nga po sa nangyayari ngayong mga investigasyon nito, Congressman Dan. Opo. Salamat po. Mabuhay po kayo. Opo, thank you Congressman Dan Fernandez po, ang isa sa mga co-chairman po ng House Quadcom.